Ayan po, kumpleto na po ang SALN ng ating mga senators as of October 29. Kumpleto na po ang inilabas na SALN ng ating mga kagalang-galangan, ginagalang na mga senators. Pag-usapan po natin yung kanilang mga SALN. Although ito po ay step 1 lamang, itong SALN na ito. Hindi po ito yung kabuuang yaman nila. Lalo na po kung meron silang mga corruption, hindi po nila pwedeng ilagay sa SALN nila dahil po pag nagkaroon ng lifestyle check, tatanungin kung hahanapin po yan kung saan nanggaling yung source, kung bakit meron kang ganitong kalaking pera. Ano ba ang business mo? Saan nanggagaling mga source mo? Yung mga sasakyan mo, yung mga lupain mo, yung mga assets mo. Kaya po yung iba, ang bababa po ng assets nila, di ba? Pero dito po sa SALN ng mga senators na ito, 100% po hindi po ito totoo. Pero step 1 lang po ito, parang pinaka-reference natin. Ayun, pag-usapan po natin yung mga super na panloloko po sa SALN. Super na panloloko sa ating mga Pilipino sa pagsiwala ng kanilang SALN na talagang kaduda-duda. Umpisahan po natin kay Mark Villar. Alam naman natin mga bilyonaryo yan. Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, hindi ko po alam kung saan galing pera niya. Mick Subiri, hindi ko alam bakit lumobo ng ganyan ang kanyang salapi, pero for sure may mga business na ito, kaya nailagay na nila sa SALN nila. Ping Lacson, ang nagtataka ko dito kay Robin Padilla. Nung pong nangangampanya si Digong, nung presidente na po si Digong, ito po ay nagbenta ng sasakyan para po doon makatulong po doon sa mga biktima po ng kalamidad ng bagyo that time. Presidente na si Digong, kasi laging mukhang bibig ni Digong is walang pera ang ating gobyerno. So marami na po nagtulungan. Diyan po lumabas si Leo Marcos ba yun? Yung si Mangusin. Diyan po naglabasan yung mga tumulong dahil nga ang mukhang bibig ni Digong walang pera ang gobyerno. So hindi ko alam kung saan po galing itong 244 million ni Robin. Baka pinagsamang asset po ito ni Robin tsaka ni Mariel. Pero kay Robin po, sinabi na niya yan before, bago pa yan kumandidato, wala siyang pera. At sinasabi po ni Mariel, wala talaga pera si Robin. Nagbenta nga po ng sasakyan yan, di ba? Si Jinggoy, syempre may doubt. Lito Lapid, of course may doubt. Pero maraming lupain na si Lito Lapid. Kaya lang, saan galing yung pera, di ba? Tito Soto, Amy Marcos, 164 million. Ang laking panggagago po nito sa mga Pilipino. Si Amy Marcos, 164 million. Let's say 165 million po ang kanyang asset, ang SALN niya. Pero gumastos siya ng mahigit 1 billion sa kanyang campaign. Nung nakaraang eleksyon, di ba? Naka 1 billion ka sa iyong campaign election. Tapos 165 million lang ang iyong SALN, di ba? Nakakaduda talaga. JV Ejercito, Pia Cayetano, si Alan Cayetano, ang tagal po, magkakasama yan, Bongo, Alan Cayetano at Amy Marcos, ang tagal nila bago inilabas yung kanilang SALN. Baka pinag-isipan pa nila, di ba? So, Winged Chalian, Bam Aquino, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, hindi ko po alam kung saan galing ang milyones nito. Joel Villanueva, mga kaduda-duda, talaga kaduda-duda naman itong kay Joel Villanueva, di ba? Ang laki nga nung nakukuha niya sa di ba? Yung akusasyon sa kanya sa flood control, tapos 49 million lang. Anyway, gaya nga po na sinasabi ko, hindi nila pwedeng i-declare yung kanilang talagang yaman kung if ito ay galing sa corruption. Bongo, 32 million. Bongo, napakasinungaling naman ni Bongo, 32 million daw. 32 million po, ang sabi ni Digong, bilyonaryo ito. Kahit pumunta kayo ng Davao, tanungin nyo sa mga Davaoenyo, bilyonaryo ang taong ito. O, mga Davaoenyo, kayo magpatunay niyan. At ito pong si Bongo, ayon po kay Trillanes, ang bahay nito sa Ayala. Ang bahay po nito ay sa Ayala. Isa lang po sa mga properties niya. Sa Ayala po, 4 stories po ang bahay, ang palapag. Imagine, sa Ayala, 4 stories, may elevator pa. At pag po sa Ayala, ang per square meter po dyan, minimum 200,000 per square meter. And pinakamababa na po, pinakamahirap na yung bibili ka lang ng 500 square meter. Mostly po, ang minimum na binibili ng mga tao dyan is 1,000 square meter.
So, isipin nyo naman, kung nakabili siya ng, let's say, 1,000 square meter dyan sa Ayala, lupa pa lang po ang pinag-uusapan natin na may halagang 200 per square meter. E di 200 million na po yun. Lupa pa lang. Wala pa yung bahay. Wala pa yung kontratista niya. Diba? So, napakasinungaling nitong si Bongo sa kanyang salin. Talagang namumuhay po ito ng marangya. Namuhay siya ng marangya sa pagiging alalay niya kay Digong since mayor. Saan ang galing ang pera? Kaya nga po, gaya ng sinasabi ko, hindi po nila pwedeng i-declare yung tunay nilang yaman dito sa salin. Kasi pag nagkaroon ng lifestyle check, is mahahalongkat po kung saan nang galing yung pera. So, lalabas po dyan, ill-gotten wealth. So, kukunin po yan ng gobyerno. Bato de la Rosa, hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng 32 million. Nag-senator lang siya, nagkaroon siya ng 32 million. Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, and Chis Escudero. Pinakamahirap daw. Pinakamahirap itong Chis Escudero. Pero, yun lang pong isang relo niya na patek. Nagkakahalaga na ng 8 million. So, ilang collection po ng relo ang meron si Chis Escudero? Nasa po yan, nasa video ko, puntahan niyo po yung aking account. Pangalawa, binilhan niya ng diamond ring yung kanyang asawa noong 2024, last year, na may halagang 1 million. That time, 56 po. 56 po ang palitan. So ang halaga ng singsing na yon is 56 million. Imagine, 56 million, isang singsing lang binigay niya kay Heart Evangelista. Yan po hindi po galing sa akin. Yan galing po doon sa mga expertise sa mga diamond. So, yun nga, nagkakahalaga nga daw po yan ng humigit kumulang sa 1 milyong dolyar. So, that time, ang palitan is 56. Ngayon ay 59. So, siguro 57 million yan or 59 na. Diba? Ganun po. Tapos, ang idedeklara niyang sale niya is 18 million. Nagkakalokohan ba tayo dito? Ginagago tayo ng mga senators na ito, di ba? Ginagago po tayo. Anyway, gaya na nga po na sinasabi ko, itong SALN na ito is, ano lang po ito, reference natin. Pero hindi po ito yung talagang yaman nila. Dahil nga po, gaya na sinasabi ko, uulit-ulitin ko, kapag galing po sa nakaw, sa korupsyon, ang kanilang yaman, idedeklara nila rito, is maka-question po sila. Magkakaroon, pwede pong ang ombudsman magkaroon ng lifestyle check kung saan galing yung pera. Kung yung ganung kalaking pera, 'di ba? So kapag po hindi yan napaliwanag, ide-declare po yan na ill-gotten wealth. Yan po ang mangyayari. Pero dito hindi na po nila mababago itong salin na ito. Ito na po yung reference step 1. So next year another salin. Pero kailangan magkaroon ng lifestyle check, 'di ba? Sana mabusisi yan. Sana mabusisi kasi gaya po na sinasabi ko, dito pa lang sa bahay ni Bongo sa Ayala. Lupa pa lang po. Kung 500 square meter ang kanyang lupa sa Ayala, 100 million. Kung 1,000 square meter naman po yun, 200 million kasi po ang halaga ng minimum na lupa doon per square meter is 200,000. So tapos paano naging 32 million ito? Diba? Doon pa lang po ginagago na tayo nitong senator na ito. Lupa pa lang nga yung pinag-uusapan natin, wala pa yung bahay niya eh. Kung paano nagawa, 4 stories, may elevator, diba? Wala pa po yung mga sasakyan niya ha, yun lang escalade niya. Magkano na po ang halaga ng escalade niya yun? 8 million. Kaya nga, ang laking paggagago po ng mga politiko sa ating bansa.